Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa bawat isa na naandito ngayong umaga. Salamat po sapagkat binigyan nyo ng pagpapauna ang pagsamba sa ating pong Panginoon, lalo na ngayong unang araw ng isang linggo. Ano po? At tunay po na ang aming panalangin sa bawat pagkakataon na tayo po magkakasama-sama. Kung kayo po ay lobat na nitong nagdaang isang linggo sa dami ng mga hamon na ating pong pinagdaanan, let us pray, and this is my prayer, that we will be recharged this morning. Ano po? Para meron ulit tayong baterya, no? Lakas, sigla, sa lilipas ulit na isa pong linggo. Kaya, ang panalangin ko rin ay ihanda ng Panginoon ang puso't isipan natin sa ating pong pakinig. Baga ay i-absorb natin lahat para tayong mga sponge, no? I-absorb natin ang lahat na ating may ma-absorb para po ito maging source ng ating pong strength and wisdom ngayon pong week na darating. Atin pong buksan ng ating mga Bibles sa John chapter 9 verses 4 and 5. John chapter 9 verses 4 and 5. Hinihiling ko pang bawat sa tayo magsitindig at basahin po natin ito lang sabay-sabay. John chapter 4 o John chapter 9 verses 4 and 5. Ready? Begin. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng lakas, ng oras, ng pagkakataon na magkasama-sama upang amin pong sambitin ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa inyo. Salamat po sa isang bahagi ng aming pagsamba. Ito po, Panginoon, ay pag-aaral sa inyong salita. Salamat po sa patuloy na pagkausap po sa amin sa pamamagitan po ng pagbabahagi, pangangaral ng inyong pong salita. Sa umagang ito, puspusin mo ang bawat isa ng banal na Espiritu upang ang puso at isipan namin ay maging handa sa pakikinig, Panginoon, ng inyong po, Panginoong salita. Tulungan mo rin kami na sa pamagitan din ng biyaya mo, paisagawa namin ito sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakapulang po kami lahat. Welcome sa aking asawa. I miss you. Okay. So, ilan po sa inyo ang nagsisiesta? Siesta. Okay? Siesta. Yung ilang hindi. Siesta. Nag-take ng break pagka tanghali. No? Ano ba ibig sabihin ng siesta? Sabi dito, basahin niya po natin. Ready? Begin. A custom which consists of resting for a few minutes or a couple of hours after having had lunch, with the aim of gathering energy for the rest of the day. So, yan po ang ibig sabihin ng siesta. Ito po ay ilang saglit or actually ito po ay isa o dalawang oras na break sa tanghali. Alam niyo po, ang unang nagpasimuno ng siesta ay ancient Romans, no? O Rome, sa ancient Rome. At ito po ay galing sa word na hora sexta, na ang ibig sabihin ay 6th hour. Ang ginawa po ng Rome noon, ng ancient Rome, dinivide nila ang araw, ang isang araw sa dalawa. Ano po? Di ba? 12 hours ang araw and then 12 hours din ang dilim o ang gabi. So, pag sinabing 6th hour, ito po ay alas 12. No? Nagsisimula yung first hour sa alas 6 ng umaga. So, pagka sinabing 6th hour, ito ay alas 12. Bakit sila nagsisiesta tuwing alas 12? No? Kasi sapagkat, according sa history, ay ito daw yung pinakamainit na oras sa isang araw. At yung iba ay double job, no, ang kanilang ginagawa. So kailangan nilang mag-recharge. O kailangan nilang sumilong muna, kumain, magpahinga. No, para lumakas sila ulit. At itong kaugalian ito, itong custom na ito, ay minana ng Spain. No po? Mas naging prominent ito sa Spain. At nung nagpunta mga Spaniards dito sa ating bansa, ito ay inintroduce din nila sa atin. Kaya hindi ko alam kung nung kayo ay mga bata,
No? Pero ako, nung bata pa ako, ito ang pinakaayaw ko na oras. No? Pagka kami pinapatulog ng aking magulang, ng aming katulong, no? O, tulog na kayo, papaluin ko kayo pagka hindi kayo natulog. So, madalas nagtutulog-tulugan ako para hindi ako mapagalitan. No? Pero ito talaga yung pinakaayaw ko. Pero nung medyo umiidad na ako, na-realize ko yung yung tulong nito sa bawat isa sa atin. At according po sa study, no? Sa medical study, yung daw pong pagsisiesta, no? Ay pagbigay po sa atin ng ang tawag dito, nare-restore yung ating energy, no? Kasi nga kung 8 to 4 ang iyong trabaho, no, ay kailangan na mag-pause daw ang katawan, no, na kahit isang oras na. Kaya ito po ay ginawang batas sa Spain, no? Although ngayon hindi na nila masyadong sinusunod sapagkat dahil sa advancement ng technology, no, wala na ngayong mga bihira na ngayon ang mga nagsisiesta, no? Talagang tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho. Okay? So, ito pong pagsisiesta, sabi nila, ito daw nakakababa ng blood pressure, no? Nakaka-restore ng creativity, no, sa trabaho. Katulad ko po, pagka ako ay hindi nyo pinag-siesta, hindi nyo makakausap ng matino na alas 2 na hapon hanggang sa pataas. No? Ako ay pahikab-hikab at wala ako sa sarili ko. Okay? Pero sabi nga nila, ay mabuti daw sa kalusugan ang pagsisiesta. Bakit ba nagsisiesta ang mga tao? Kasi meron ka pang dapat tapusin. Meron ka pang dapat gawin. Di po ba? Kaya kailangan mong ma-regain, ma-restore ang iyong strength. Okay? So, ngayong umaga mga kapatid, for the past 7 months, no? At ito po ang ating annual theme. No? Itong Together, Waiting, Working, and Winning Souls. Kung inyong mapapansin, halos lahat ng mensahe natin, no, ay pabalik dito po sa ating tema na ito. Okay? And ako po'y naniniwala na nito mga nagdaang panahon, hindi ko alam kung tayo ay nag-siesta sa ating paglilingkod sa Panginoon. But one thing is sure, ano po, ang isang reason kung bakit ka mag-siesta is to restore your energy, di ba? To strengthen yourselves again, no? To develop yourselves again. At naniniwala po ako sa ika-7th month ng taong ito, ang CGBC Satellite ay tapos na mag-siesta. No? Dapat tapos na tayo mag-siesta. Dapat we are all ready to work, no? Na gawin ko ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ang pamagat po ng mensahe natin ngayon, it is time to work together. No? It is now time to work together. No? Ngayon po, ngayong July na ito, simula ngayong July na ito, let us work together. No? Gawin natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat ngayong umaga, naniniwala ako, simula noong January, no, hanggang last week, ay nakita natin kung ano ang dahilan, no, kung ano ang dapat natin gawin, no, para tayo po ay sama-sama na maghintay, ano, gumawa, at manghikayat ng kaluluwa sa ating pong Panginoon. So, ang tanong ko po ngayong umaga, kayo po ba ay nakikibahagi, nakikiisa sa tema ng ating pong gawain ngayon pong taon ito? Kayo po ba ay naghihintay din sa Panginoon? Tayo po ba ay sama-sama na kumikilos, gumagawa? Tayo po ba ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Kayo po ba ay nakapagbahagi ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, ito pong pag-uusapan natin ngayon pong umaga, dito po ay pinahayag ng Panginoon kung ano ang dapat mong nasa isip at nasa iyong puso para tayo po ay kumilos na. Ano? Para tayo po ay sama-sama na gawin mo anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat, again, naniniwala po ako na for the past 7 months or 6 to 7 months ay nakita natin kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin ngayon pong 2025. At meron po tayong 5 months na lang na natitira.
Okay? So, nawa, simula ngayong araw na to hanggang sa December, ay maging kabahagi tayo. Masabi natin sa atin po mga sarili that I waited, I worked, and I win so together with the brethren. No po? I'm sure tayo po ay binigyan ng lahat ng resources, no? Ng strength ng Panginoon, ng wisdom ng Panginoon to do this. So, pag-usapan natin ngayon, it's time to work together. Okay? Ngayon ay panahon na para tayo po ay maglingkod or gumawa ng sama-sama. Okay? Kung noong mga nagdaang araw, iilan lang yung ating nakikita na nakikibahagi, nawa itong last half po, ng taong ito, ay makita natin ang bawat isa sa atin na tayo po ay may bahagi sa gawain ng Panginoon. Okay? So, ang sabi po sa John chapter 9, verses 1 to 3, ito po ang dahilan bakit sinabi ng Panginoon itong verses 4 and 5. No? Ang sabi po dito, as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. So, dito po sa mga talatang ito, no, sa kanilang paglalakad, sa kanilang pagbagi ng salita ng Panginoon, nakakita sila ng isang bulag na itong kapansanan ito ay simula nung siya ay pinanganak. Blind since birth. Okay? At alam po ninyo, kung babasahin natin ang Old Testament, nakalagay ito ng dahilan kung bakit may kapansanan ang isang tao o magkakaroon ng sakit ay dahil sa kasalanan. No? Kumbaga, ang mga Israelites po, naniniwala sila sa karma. No? Kaya ganito ang tanong ng mga disciples sa Panginoon, sino nagkasala? Bakit nagkaganyan ang tao niya? Yung parents niya ba? O siya? Ba't siya nabulag since birth? Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, neither this man nor his parents sin. Walang nagkasala ka sa kanila. Nangyari yan, no? Niloob ng Diyos yung ganyang pangyayari. Sabi niya, but this happened so that the works of God might be displayed in Him. Para makita no, ng mga tao ang kapangyarihan ng Panginoon no, sa kanyang buhay. No? Para maihayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. And then, sinabi niya itong verse 4, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. So mga kapatid, ngayon kung umaga, bakit niya sinabi itong verse 4? No? Ano ang relasyon niya dito sa verses 1 to 3? Pinapakita niya dito mga kapatid, no? Nire-represent no po, nitong bulag na ito, tayo pong mga tao, that we are blind. No? Tayo po ay nasa kadiliman. No? Hindi po natin nakikita at nauunawaan ang mga bagay na tungkol sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, because we are all blind, ang Panginoon, nung siya ay naandito, kailangan niyang gawin yung mga dapat niyang gawin. Habang may panahon pa, sa darating ang oras, no, darating ang gabi, na hindi na makakagawa ang isang tao. Okay? So, dito po mga kapatid, inihentulad niya yung panahon natin sa isang nagtatrabaho. No? Noong unang panahon, ay 8 to 5 lang talaga ang work. No? Or, mag-start sila 6. No? 6 to 6 lang. Pwede kang magtrabaho. Kasi 6 to 6 lang, maliwanag. No? Mahirap magtrabaho sa gabi. Hindi katulad natin ngayon dahil sa advancement ng technology ay marami na tayong mga artificial lights. No? Pwede na tayo magtrabaho kahit gabi. No? Pwede na tayong magtrabaho 24/7 sa panahon. Pero during that time ay hanggang may liwanag lang pwede magtrabaho. At pagka ikaw ay
Pagka pumasok na ang dilim, dapat magpahinga ka na. Ipagpabukas mo na iyong trabaho. Kaya lang, yun nga, kung meron kang kailangan tapusin, ang problema, no, kailangan mo siyang ipagpaliban. Dahil wala ka nang magagawa sa buong magdamag. Okay? Kaya, kung ano yung dapat mong tapusin habang maliwanag pa, gawin mo na. No? Tapusin na natin yung ating siesta. No? Tapusin na natin yung ating pamamahinga. It's time to work. At dito po, meron pong 4 na ipapakita ang Panginoon sa atin na para paalalahanan tayo that it is now time to work together. Okay? Ang una na makikita po natin, the priority of the work. No? The priority of the work. Ang pagpapauna sa gawain. Tandaan natin na ang gawain tinutukoy dito ay gawain ng Panginoon. Okay? Ang gawain ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon dito, you should make this your priority. No? Dapat ito ang iyong unahin. Ang sabi diyan, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. No? Maganda yung word na ginamit niya na we. No? Sa original na pagkakasulat po nito, yung pronoun na ginamit ay we. No? Sa King James, ang ginamit ay I must work. No? But sa original language, we. So, ang ibig sabihin, hindi lang ang Panginoon ang kailangan gumawa ng gawain na iniutos sa atin ng Panginoon, kundi tayo pong lahat. Ang kinakausap niya dito ay mga disciples niya. No? We must work the works of Him that sent me while it is day. No? We should prioritize God's work. No? Yan ang dapat po nating unahin, yan ang dapat po nating isipin, no? Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo ito, habang may panahon pa po tayo. Okay? Ano ibig sabihin yan? No? Ang sabi po dito sa Ezekiel chapter 34 verse 5, bakit kailangan natin unahin ang gawain ng Panginoon? Basahin nga po natin ang Ezekiel chapter 34 verse 5. Ready? Begin. So they were scattered because there was no shepherd. And when they were scattered, they became food for all the wild animals. Okay, so again, katulad ng mga pinag-aralan natin ng mga nagdaang araw, inihantulad tayo ng Panginoon sa mga tupa. Okay? Na ang ilan sa mga characteristics ng tupa, pagka ito ay nawala sa linya or sa pila, hindi na siya makakabalik. Hindi niya alam kung paano siya babalik. At ang nakakalungkot sa tupa, wala siyang defense mechanism. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Okay? Kaya sabi dito, so they were scattered because there was no shepherd. And when they were scattered, they became food for all the wild animals. The moment na wala ang tupa sa pila or sa grupo, ano na to? Pagkain na ito ng mga mababangis na hayop. No? Hindi na sila mahihirapan ng paghabol. Hindi katulad pag hinahabol ng leon ang pusa. No? Talagang kailangan puwersa muna yung leon, no? Para magkaroon siya ng pagkain na usa. Or kailangan merong scheme na gagawin ang leon para makuha niya ang usa. Pero ang tupa, pag nakita nila ang tupa na pag-alagala, wala sa grupo at walang paston, sabi ng mga mababangis na hayop, jackpot. Ayos. May pagkain ako ngayon. No? Hindi ako mahihirapan sa pagkain. Mga kapatid, kailangan nating unahin ang gawain ng Panginoon because maraming mga tao ang naliligaw ng landas. Maraming mga tao ang pain sa mababangis na hayop. Na pag hindi po tayo kumilos, mga kapatid, pag hindi natin sila binigyan ng babala, sila po ay lalapain. Sila po ay mapapahamak. Diba? At mga kapatid, ngayon po umaga, ang pinapakita po ng talatang ito, no, sabi sa Matthew chapter 9 verse 26, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Mga kapatid, ang isang tao na hindi niya inuuna ang gawain ng Panginoon ay walang direksyon. Hindi niya alam bakit siya nagtatrabaho.
Hindi niya alam bakit siya nag-aaral. No? Hindi niya alam bakit siya nagpupursige sa buhay niya. But when you are doing the work of God, kung ito po ang inyong iniuuna sa ating pong buhay, then the Lord will tell you what to do and not to do. Kung sa umagang ito, mga kapatid, sa inyong mga ginagawa, wala ang Diyos. Hindi kayo tumatawag sa Diyos, hindi kayo humihingi ng tulong sa Panginoon, hindi nyo sinusunod ang kanyang direksyon. Katulad tayo ng mga tupa na walang pasto. Nakakaawa tayo. No? At ang sabi dito, ang mga tupang walang pastol, they were harassed and helpless. No? Na-experience nyo na ba yung trabaho kayo ng trabaho? No? Ipon kayo ng ipon, pero kulang pa rin. Kain kayo ng kain, pero gutom pa rin. Diba? Alam nyo, pagka ganun lang inyong nararanasan, ang ibig sabihin, hindi nyo ginagawa ang gawain ng Panginoon. Walang direksyon, no? Walang purpose ang ating pong buhay. But, kung ginagawa mo yung isang bagay to glorify the Lord, to obey the Lord, then, ito po ang makikita natin, ma-experience natin. Sabi dito, sa verse 6, in all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. No? Kailangan natin i-prioritize, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon. Sapagkat dito sa Proverbs chapter 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. No? Kung hindi mo hahanapin kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, kung patuloy mong iiwasan, no? Ang lagi mong iisipin, no? Ito siguro ang tama. Ito siguro ang dapat mong gawin. Sabi sa Proverbs, there is a way that seems right to a man, but at the end, it leads to death. Ikakapahamak mo pa. Kaya mga kapatid, muli, ano yung mga plano ninyo sa buhay? Ano? Anong plano nyo bukas? Anong plano nyo next week? Ano ang plano nyo next year? Or yung madalas natin narinig, 5 years from now, ano ang gusto mong maging? Mga kapatid, kung hindi natin ikukonsulta at hindi natin aalamin ang plano ng Panginoon, if we will not submit to the Lord, if we will not prioritize His way and His will, sabi niya, it will end or it will lead us to death, to destruction. Kaya mga kapatid, napakahalaga ngayon po umaga ito that we need to prioritize. We need to make God's Word our priority. Lahat ng gagawin natin, no? Lahat ng iisipin natin, lahat ng pupuntahan natin, lahat ng plano natin, ay para maluwalhati ang ating Panginoon. Na sigurado tayo na may nagtanong sa atin, bakit mo ginagawa yan? No? Bakit ganyan ang plano mo? Sana 100% sabihin namin, dahil ito ang plano ng Diyos. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Bakit ka umattend dyan sa satellite? Is it God's will? Diba? Mga kapatid, we need to prioritize or to make God's Word our priority. Sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 33, I'm sure marami sa atin ang life verse ito or memorize ito. Okay, basahin niya po natin. Ready? Begin. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Mga kapatid, alam niyo po ba? There are times na hindi attractive itong utos na ito that you seek the Lord first. Kasi akala natin, pag inunan natin ang Panginoon, maaabala tayo. Diba? Ang sabi ng tatay ko noong lagi ako nagsisimba pag Sunday morning. Sabi niya, ikaw ba sa pagsimba-simba mong yan ay meron bang isang sakong bigas na babagsak sa harapan mo? Sabi niya ganun sa akin. Hindi ba mas maganda kung pag Sunday magtrabaho na lang? Sapagkat sa Mindoro, sa atin, di ba? Sa probinsya natin, pag Sunday,
Lalo na kami, may pwesto po kami sa palengke. No? May tindahan kami ng damit. At ang pinakamalakas ang kita sa mga magtitinda sa palengke ay Sunday. Sapagkat yung mga taga-bukid at mga taga-bundok, bumababa yan, no, para mamili. Eh kung magsasara ka pag Sunday para pumunta sa church, kawawa ka. No? Mapapaglamangan ka ng mga kapitindahan mo. No? Sila ang mananala sa benta. Na ang hirap, no? Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nanay ko. Na-convince ko siya one time. No, na magsara kayo pag Sunday morning. No? Magsimba tayo. So sinubukan niya nga. Nagsimba siya. Monday, bumili si Brother Roger. Kilala niyo ba si Brother Roger? Doon sa tindahan namin, Monday morning. Hindi ko alam kung ano yung binili kong t-shirt. After that, parang mga, anong tawag dito? Mga bubuyog. Yung mga, ang daming bumili sa amin. No? Na, nakatingin lahat yung mga kapitindahan namin. Parang ang dami talagang nabibili sa amin ng Monday. At siguro, ang kinita ng nanay ko, ay kikitain niya for 1 week. Kaya simula nun, nagsimba na siya. No? Sapagkat, sabi niya sa akin, totoo nga, no? Pagka nagsimba ka, the Lord will bless you. Pero mga kapatid, ang gusto ko pong makita dito, hindi lamang yung pagsisimba sa pag-Sunday, seek ye first, no? Yung pag-una sa Panginoon. Kundi sa bawat araw ng buhay natin, dapat ang una ay ang Panginoon. No? Pag-gising nyo sa umaga, no? Pagtulog nyo sa gabi, sino yung una, huli nyo, no? Na kinakausap. No? Sa umaga, sino una nyo kinakausap, tinitingnan. No? Sa gabi, bago ka matulog, sino yung huli mong kausap? Diba? Yun po ang seek first. Sa inyo pong pagpaplano, alamin natin, ito bang ating pinaplano? Ito ba'y gusto ng Panginoon? Ito ba talaga inuutos sa atin? At mga kapatid, as I've said, hindi po tayo inuutusan ng Panginoon dito para gipitin tayo, para abalahin tayo, para takutin tayo. Kundi sabi niya dito, and all these things will be given to you as well. Yung these things dyan, kung babasahin po ninyo yung mga previous verses, ito yung mga wino-worry ng mga tao everyday. Pagkain, damit, shelter. Yun naman lagi ang sisikapan talaga natin. Para meron tayong makain, meron tayong masuot, at meron tayong matirahan. Sabi dito, this is the solution. Seek God first. And all these worries, all these needs will be healed, will be provided. Okay? So, ang sabi dito sa 1 Kings chapter 17 verses 12 to 16, ito po ay isa sa mga paborito kong kwento sa Bible. Ito po ay yung the widow of Sarephath. No? Yung balo sa Sarephath. Noong pong panahon ni Elijah, nagkaroon po ng 3 taon, no, na tagtuyok. No, kasi sinumpa ng Panginoon, no, yung hari noon sapagkat yung hari during that time ay sumasamba sa Diyos. So sabi ng Panginoon kay Elijah, sumpa mo ang Israel, no, na hindi uulan ng 3 taon. Imagine that, no? 3 taon hindi uulan. So talagang magbibitak-bitak ang lupa. Okay. Ngayon, nung wala nang makain si Elijah, sabi ni Elijah, pumunta ka sa Sarephath, may makikita ka doon na balo. Pag nakita mo yun, humingi ka ng pagkain sa kanya. At yun nga nangyari. No? Makita niya yung balo sa Sarephath, namumulot siya ng mga patpat, panggatong, at ang sabi po ni Elijah, meron ka bang food? Sabi niya, sabi dito, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, and little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Okay, so ganito katindi ang tagtuyot doon, at ganito katindi yung hirap
ng widow na ito. It is interesting na yung widow ang pinahanap ng Panginoon kay Elijah. No, bakit hindi na lang pinahanap sa kanya ay yung queen? No? O kaya isang mayamang babae? O kaya isang babaeng pamilyado o may pera? Bakit itong widow? At noong unang panahon, pagka widow, ang ibig sabihin po, helpless at mahirap. Yun ang pinahanap ng Panginoon sa kanya para mag-provide ng pagkain sa kanya. Parang kung ikaw ay nasa katenuan, hindi ka papayag, hindi ka susunod. Di ba? And then dito pa, ang sabi ni Elijah sa verse 13, Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son." Kung kayo itong babae, ito maniniwala ba sa stranger na ito? Hindi, ano? Kung sa akin ito sasabihin itong taong ito. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko na nga sa'yo na kukunti na lang itong aming flour. No? At meron akong kaunti na langis. At naghahanap ako ng kaunti na panggatong. Lulutuin ko ito, tapos kakainin namin mag-ina, tapos mamamatay na kami. Yun ang kanyang nasa isip. No? Mamamatay na kami. Last meal na namin to. Pero sabi pa rin ni Elijah, gawan mo muna ako. Ako muna. Unahin. Diba? Pero, ang nakakamangha dito ay, sabi sa verse 14, "For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not turn dry until the day the Lord sends rain on the land." Maniniwala ba kayo dyan? Hindi pa yan nangyari. No? Yung kakaunti mong langis, hindi matutuyo. No? Yung kakaunti mong flour, hindi mauubos. Pero ano sabi dito sa verse 15, "She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord, spoken by Elijah." So nung sinunod ng babae, nung inuna niya, napakainin si Elijah, ay nangyari nga yung sinabi ni Elijah, yung pangako ng Panginoon sa kanya, na hindi mauubos ang iyong flour, ang iyong harina, hindi mauubos ang iyong langis, at kayo ay magkakaroon ng pagkain every day. Tayo, no? Si Elijah at saka yung mag-ina. Naisip ko habang binabasa ko ulit ito, paano kung hindi naniwala si Elijah muna? Nagreklamo siya, "Lord, ikaw naman. Pahanapin mo ako ng food sa isang balong, sa isang walang kakayahan. Sa iba na lang ako maghahanap. Kung ako si Elijah, ganun ang gagawin ko. Buti na lang hindi ako si Elijah." At ito rin babaeng ito, hindi niya sana nakita yung kapangyarihan ng Panginoon kung hindi niya inuna na bigyan ang lingkod ng Panginoon. Di po ba? Alam niyo po ba mga kapatid ngayong umaga? Alam niyo po ba na ang dami nating namimiss na blessing ng Panginoon kung hindi natin siya inuna? Or every time na hindi natin siya inuna? Every time na hindi natin siya kinukonsulta? Every time na hindi natin sinusunod ang kalooban? Ito mga ito, buti na lang. Siguro sabi ni Elijah, buti na lang, sinunod ko ang Panginoon. Ang sabi nitong mag-ina, buti na lang, inuna ko, nagawa ng pagkain si Elijah. Kasi, kung hindi ko inuna si Elijah, ano mangyayari sa kanila? Patay na sila. Di ba? Mangyayari kung ano yung iniisip niya. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Di ba? Ngayong umaga, we need to prioritize the Word of God. Sapagkat ito ang paraan para maranasan natin ang kapangyarihan at ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Ilan na ang na-miss natin ng mga blessings. Salamat sa Diyos sapagkat may pagkakataon pa tayo sa buhay na ito to work together. It's time to work. No? Pagka ginawa natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon,
I tell you this, I'm saying this through my experience. I'm saying this dahil din sa sinabi ng Biblia, you will experience blessings. Real blessings from God. Okay? So, yun po ang una na gusto kong makita ngayong umaga. No, the priority of the work. No? Unahin natin ang gawain ng Panginoon. Pangalawa, the urgency of the work. No? The urgency of the work. Ano bang Tagalog sa urgency? Urgent. Kailangan. No? Ang kailangan madali. Sa mga attorney dito, ang tawag dito ay forthwith. Di ba? Forthwith. Agad-agad. No? The urgency of the work. No? Ang pangangailangan na tapusin agad, gawin agad. No? Ang gawain ng Panginoon. Okay? Kung titingnan natin, ang sabi ng Panginoon, as long as it is day, night is coming. No? So, ang gawain ng Panginoon, hindi ito forever. At ang ibig sabihin nito, hindi mo ito pwedeng ipagpawalang bahala. No? Hindi ito pwedeng hindi mo pahalagahan. No? Hindi ito pwedeng baliwalain ang gawain ng Panginoon. Sapagkat hindi ito parating na andyan. Matatapos ito. Di mo ba? Kumbaga, ang gusto sabihin ng Panginoon dito, habang may pagkakataon ka pa, no? Huwag mong sabihin na bata pa ako. No? Huwag mong sabihin na busy pa ako. No? Marami akong gawain. Saka na, pagka maluwag na, saka ako gagawin ang gawain ng Panginoon. Saka na lang tutulong sa satellite pagka ayos na ang lahat-lahat sa schedule. Ito ba? Pero tingnan po natin itong sinabi ng James chapter 4 verses 13 to 15. Basahin na po natin. Ready? Begin. Now, listen. You will say today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business and make money. Why? You don't even know what will happen tomorrow. What is your life? You're a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So makita po natin dito, pinapaalala ni Santiago sa marami po sa atin, o sa lahat po sa atin, na hindi po tayo pwedeng magsabi ng tapos. Hindi natin pwedeng sabihin na bukas na. No? Or pupunta ako doon next week. Or ito ang plano ko. Ito ang mangyayari next week. Sapagkat ang sabi dito, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo mamaya or bukas. Di po ba? Dapat daw sabihin natin, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Kung kalooban ng Panginoon na ganitong gawin ko, then this I will do. Kung kalooban ng Panginoon na after 5 years, may pamilya na ako, yun ang aking gawin. So, maganda, mahalaga, yung salitang, if it is the Lord's will. Ang ibig sabihin nun, no, ay inuuna mo siya. No? Inuuna mo kung anong gusto niya. Okay? At ang pangalawa, no, na gusto kong makita natin dito, binibigay natin o isinasaalang-alang natin yung mangyayari sa atin na ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, ano po, hindi tayo pwedeng magplano ng base lamang sa edad natin, sa lakas natin, no? At sa kung ano ang meron tayo. Sapagkat anytime, pwede pong mawala yan. Anytime, pwede kunin ng Panginoon. Di po ba? Lalo na ang ating pong buhay. Okay? Itong nagdaang mga buwan, di po ba? Marami tayong mga prominent people, celebrities, na namatay. Na hindi natin mga akalain na kukunin na. Meron din tayong mga loved ones. No? Meron din tayong mga kaibigan na kinuha na ng Panginoon. Di po ba? So, I wonder, alam niyo pagka may nababalitaan ako na may namamatay, ang una ko agad naiisip, nakakilala kaya sila sa Panginoon? May nag-share kaya sa kanila ng gospel?
At ang prayer ko po, kung halimbawa, wag naman muna. Pero kung sakaling dumating yung time na may kakilala ako na kunin ng Panginoon, sana na-sharean ko siya. Sana nabahaginan ko siya ng salita ng Panginoon. At sana, kung halimbawa, merong akong nakikita o araw-araw na namimik, sana hindi ko isipin na, hindi pa nun mamamatay ito, hindi pa nun mawawala ito. Kaya saka na lang, sana hindi ganun ang aking maging attitude. Samantalahin ko, no? Habang may pagkakataon to do the work of the Lord. Okay? And then, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verses 1 and 2, basahin niya po natin. Ready? Begin. As God's co-workers, urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you now, is the time of God's favor. Now is the day of salvation. No? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya kung meron po sa ating kalagitnaan ngayon at sa mga nakikinig, no, nanonood, no, sa ating ngayon na hindi pa ligtas, hindi pa sinusuko ang buhay sa ating Panginoon. Now is the day of salvation. Isuko na natin ang buhay natin. Manumbalik na tayo sa Panginoon. Gawin na po natin, mga kapatid, ang kalooban. Sapagkat hindi natin alam ang bukas. Remember this picture? Naalala niyo to? Last February, pinakita ko po ito sa inyo. Last year, 2024, pinakita ko po itong picture na ito. Itong isa ay si Sister Alma. No? Ito po ay kasamahan natin sa church na naglilingkod na rin po sa San Isidoro. Okay? Sa San Isidoro. Nag-share siya ng gospel. Sinare itong card na to. Thursday. Nalimutan ko na kung anong pangalan nitong girl. Thursday. At tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pagdating ng Sunday, no, nagka-aneurysm itong girl, namatay siya. No? Imagine kung gaano ka unpredictable ang buhay. Thursday, sinera niya ng gospel, tinanggap niya ang Panginoon. Pagdating ng Sunday, namatay siya. So mga kapatid, God's work is urgent. Hindi mo pwedeng ipag-compromise. What if, kung sinabi ni Alma, na sa Monday ko na lang yan, si share. Thursday, no? Sa Monday na lang. O kaya Tuesday, ko yan si share. Huli na lahat. Di ba? So, may mga tao ba kayo sa umaga ito na kailangan yung bahaginan ng Panginoon? Bahaginan ng magandang balita. Na hindi nyo pa nasi-share. Pinapagpabukas-bukas na. Saka na lang. Next time na lang. Hindi natin alam ang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, I must work the works of Him that sent me while He is day. Sapagkat darating ang time, hindi ka na pwede magtrabaho. Ito, no, kung hindi niya siniran at namatay siya, sayang. Diba? Hindi mo na siya mababagi. Okay? Although, mga kapatid, ang naranasan ko, nakita ko po, ang isang tao ay bago siya kunin ng Panginoon, bago siya pumanaw, bago siya lumisan sa mundo, sisiguraduhin ng Panginoon na nabigyan siya ng chance. No? Na nakarinig siya ng salita ng Panginoon. Okay? At ito yung chance niya. And he took that chance. Kaya nung kinuha na ng Panginoon, naniniwala ako na makikita ko siya sa langit. Sapagkat tinanggap niya si Jesus bilang sarili niya, tagapagligtas. Walang sino man sa atin na nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Ang prayer natin ay sana magtagal tayo. Huwag tayong kunin ng Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan. Di ba? Pero nawa mga kapatid, kung dumating man yun, hindi natin alam, okay. Pero nawa kung dumating man yun, sana nagawa na natin yung pinapagawa sa atin. Kung meron tayong kailangan na bahagi na ng salita ng Diyos, gawin na po natin. Panalangin po natin sapagkat I'm sure
bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ibahagi. Okay? So yun po ang pangalawa na makita natin, the urgency of the work. Ang pangatlo po, na tinuturo para ipaalala sa atin ng Panginoon, the humility of the work. No? Ang karangalan or ang pagiging marangal ng gawain ng Panginoon. Marami po sa atin minsan nahihiya na mag-share. Isa sa dahilan dahil nahihirapan tayong maglingkod sa Panginoon na mag-share ng Word of God, nahihiya tayo. No? Natatakot tayo. Pero kung isipin po natin na itong ginagawa natin ito po ay ang nag-utos ay hindi si President Marcos, no? Hindi ang mayor, hindi ang governor, hindi ang congressman, hindi ang senator. Pero alam natin, naranasan natin na pagka inutusan tayo ng isang importanteng tao, we do it with all our hearts, no? With all our mind, no? With pride. Di po ba? Ngayong umaga mga kapatid, nais kong makita natin at gustong ipakita ng Panginoong Jesucristo sa atin that when you work the work of the Lord, it is a noble work. Ito po isang marangal, no, na gawain na hindi dapat natin ikahiya, ipagpaliban. No? Sino ba nag-utos sa atin? Sabi niya, the works of Him that who sent me. No? Sino bang nag-utos sa atin? Sabi sa 1 Chronicles 29:11, sahin nga po natin, ready? Begin. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Ito po ang nag-utos sa atin na gawin ang kanyang gawain. No? Sabi niyan, you, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. No? Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over. Siya na ang pinakamataas sa lahat ng mataas. He is the King of kings and the Lord of lords. Ito po ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. As I've said, pagka inutusan tayo ng isang mahalagang tao, we do it with prayer. At ibinibigay talaga natin yung best natin. How much more, mga kapatid? Kung malaman natin na ang nag-uutos sa atin na gawin ang mga bagay na gawain ng Panginoon, He is the King of kings and the Lord of lords. Di ba mas pursigido tayo? Dapat hindi natin ito lalong ipagpaliban. Dapat gawin natin. Di ba? Sapagkat marangal ang gawain. Alam niyo po, sa Germany, nung kami po ay nagpunta doon, lahat ng gawain doon ay marangal. Hindi ka pwedeng gumamit ng yung katulad ng commercial hall na hindi mo dapat lagyan ng lamp ang iyong trabaho. No? Teacher lang ako. No? Kaya, collector lang ako ng basura. Huwag mo daw gawin ito, ilagay yung lamp na yun. Kasi sa ibang bansa, lalo na po sa Germany, lahat ay marangal. No? Sama-sama kumakain sa isang table, yung CEO, yung tagalinis ng room, no? Yung mga empleyado, sama-sama. Kasi para ipakita na pantay-pantay tayo dito. Okay? So wala silang ginagamit ng word na lang. Hindi ko alam kung anong word na lang sa kanila. Pero kung dito sa atin sa bansa natin, walang lang na huwag mong lalang-langin ang trabaho. Lalo tigit mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon. No? Anong trabaho ng tatay mo? Pastor lang. No? Anong ginagawa mo ngayon? No? Ginagawa ko lang yung gawain. Hindi mo. This is a privilege. And this is an honorable work. This is a noble work. Kaya hindi po dapat natin ito. Kaya dapat natin na gawin ito ng may karangalan sa ating po mga puso. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are therefore Christ's ambassadors,
as though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ito po ang ating trabaho, mga kapatid. No? Na hikayatin ang mga tao na makipag-ayos sa Diyos, na manumbalik sa Panginoon. No? At ang sabi dito ni Apostol Pablo, we are therefore Christ ambassadors. Tayo po ay mga representative, no, ng Panginoon. Okay? Alam niyo po, isa sa mga tinatanong ko noon, ano ba requirements para maging ambassador? Kasi nung nagpunta kami sa Germany, nakabisita ako sa ambassador ng Pilipinas sa Germany. Ang ganda ng kanyang office, ang ganda ng kanyang bahay, ano? Talagang marangya, ano, ang isang ambassador. Diba? So, paano ba requirements? So, walang nagsabi sa akin kung ano, hanggang ngayon. No, pero, ang na-realize ko, pagka ikaw ay representative ng isang bansa, napakalaking karangalan yun at napakalaki ng accountability, napakalaking responsibility. Sapagkat kung ano yung ikikilos mo, ano yung sasabihin mo, no? Sa bansang yun, it represents yung bansa na pinanggalingan. Kaya kung paloko-loko ka doon sa bansang pinuntahan, yun ang magiging tingin sa'yo nung bansang pinuntahan. Kaya tayo, mga kapatid, na mga followers ng Panginoon sa Kristo, we are representative of Christ. So, kumusta ang buhay po natin? No? Do we represent Christ? No? Na nararapat? Pag nakita kaya tayo ng mga tao, makikita ng mga tao na Christian yung tao. Kaya mga kapatid, no? Sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating pong pagsunod sa paggawa, sa gawain ng Panginoon, tandaan po natin na tayo po ay representative, tayo po ay ambassadors ng Panginoon sa Kristo, kaya hindi dapat natin ito ikahiya. Sabi po sa Psalm 25 verse 3, basahin niya po natin. Ready? Begin. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. So sabi niya, no one who hopes in you will ever be put to shame. Yung hope dyan, ang isa pang translation po niya, ng idea po niyan, ay yung mga sumusunod sa mga iniuutos mo. Hindi mapapahiya. Hindi pagtatawanan. Diba? Sabi pa dito sa John chapter 12 verse 26, basahin niya po natin. Ready? Begin. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Paparangalan tayo ng Panginoon when we serve the Lord. Pwede hindi tayo maparangalan ng mga tao, pwede hindi tayo mapansin dito sa lupa sa ginagawa natin. Pero one thing is sure, mga kapatid, the Lord, the Father, will honor us kung tayo po ay maglilingkod sa akin. Pagka nagkita-kita kaya tayo ng Panginoon, paparangalan niya kaya tayo dahil po sa ating paglilingkod. Sabi pa po sa 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Mga kapatid, mapaparangalan natin ang Panginoon kung yung kakayahan na binigay niya sa atin ay gagamitin natin to serve others. No? Hindi natin ito gagamitin para kumbinsin ang mga tao para tayo ang paglingkuran. Okay? Kundi para paglingkuran ang ibang tao. Pagka ginawa daw natin ito, sabi dyan, we will, in all things, God may be praised through Jesus Christ. Or we will glorify the Lord. Mga kapatid, kung gusto po nating maluwalhati ang Diyos sa ating pong buhay, yung kakayahan natin, gamitin natin para sa Panginoon. No? Yung galing natin, no? Yung mga opportunities na meron po tayo,
gamitin natin ang past sa paglilingkod sa Kanya. Okay? And then God will be glorified. Then pa po, sabi niyan, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ito po ang isa sa paraan for us to glorify the Lord. Do His will, not our will. Okay? Ang isa pa po, sabi dito sa John 17:4, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. How can we glorify? How can we honor the Lord? Finish the work na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? So, tandaan po natin, at ito po ang gustong ipaalala ng Panginoon nung sinabi niya itong John chapter 9, verse 4. No? I need to do His work while it is day. At dahil kailangan kong gawin itong gawain ng nag-utos sa atin. Because this is a noble work. Hindi ito mababa na trabaho. Hindi ito nakakahiya. Ito ay marangal. At pag ginawa natin ito, magbibigay ito ng karangalan sa ating Panginoon. Mga kapatid, kailan natin huli na pinarangalan ang Panginoon? Gusto nyo ba i-honor ang Panginoon? You do His work. At ang sabi dito, you finish His work. Okay? Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. So yun po ang pangatlo at ang panghuli, the summary of the work. Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa atin? Ano ba yung dapat natin gawin? No, mga kapatid. Sabi dito sa John chapter 9 verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. No? Habang nandito ako sa lupa, ako ang liwanag ng mundo. Mga kapatid, nasabi ko na ito sa inyo noon, nung sinabi ito ng Panginoon Jesucristo, 6 months na lang siya at mamamatay na siya. No? Ang sabi niya, habang nandito ako sa lupa, magbibigay ako ng liwanag. No? I will explain to all of you the purpose why I came. No? Ang dahilan bakit nandito ako, para magbigay ng liwanag. At dito, sabi niya, itong taong ito, no, nabulag since birth, bibigyan ko ito ng liwanag. No? Para kayong lahat, no, na makakasaksi ng gagawin kong ito ay maliwanagan. Because I am the light of the world. Okay? Maunawaan ninyo na ako lamang ang magbibigay ng liwanag, makakapagbigay ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Yun po ang ibig sabihin niya nung sinabi niya. At ito po yung gusto na ipagawa ng Panginoon. No? Ipaalala na gawin natin lahat. We need to be the light of the world. Okay? Ngayon wala na ang Panginoon dito physically. No? Ang sabi sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Paano tayo magiging light of the world? Paano magiging tayong ilaw, liwanag? No? Saan libutan ito? Nasabi sa verse 16, let your light shine before others, that you may see your good deeds or good works. Gumawa tayo mga kapatid ng mabuti. Gumawa tayo ng tama. Dahil sa pamamagitan nun, magliliwanag ang ating buhay. Okay? Ang sabi po sa Colossians chapter 4 verses 5 and 6, ganito magliwanag. Ganito gumawa ng mabuti. Sabi niya, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Mga kapatid, napakahalaga ng ating pong mga sinasabi at mga kinikilos. Lalo na, yung outsiders dito, yung mga hindi sumasampalataya, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. We need to be wise. At ano nga bang ibig sabihin ng
pagiging marunong sa salita ng Panginoon. Ito yung alam ang salita ng Diyos at ginagawa niya. Okay? Mga kapatid, sana hindi lamang tayo Christian sa muso. No? Hindi lamang tayo Christian sa ating mga salita, kundi nawa Christian din tayo sa ating mga kilos. Okay? Sa ating kilos, sa ating mga ginagawa. Okay? Sapagkat sa pamagitan nito, makikita ng mga tao, kakaiba itong tao ito ah. Mabait itong tao ito ah. Magiging curious sila. Bakit ka ganyan? No? Bakit kakaiba ka? At sabi dito, you need to be or you need to know how to answer everyone. Lahat ng giging curious sa inyong buhay, dapat alam nyo kung ano yung sasagutin. O kung ano yung sagot sa mga tanong nila. Alam niyo po ba kung ano ang sagot? Bakit kakaiba ka? Bakit masyado kang pasensyoso? Ano ang meron ka? Okay? At yan po ang pag-aaralan natin sa mga susunod po na linggo. Paano natin i-share ang salita ng Panginoon. Pero dito, mga kapatid, this is the summary of God's Word. You need to be the light or a light sa mga nakapalibot sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti. Paano gumawa ng mabuti? Ganito. Okay? Maging marunong tayo, mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi at sa ating mga kinikilos. Okay? Mga kapatid, ngayong umaga, nakita natin na hindi na tayo dapat mag-siesta o magpatulog-tulog. We need to work together. No? At may nakita tayong 4 na paalaala. No? The priority, the urgency, the nobility, and the summary of God's Word. My prayer is starting today, we desire that we will work together. We will start to work together. Last week po, sa anniversary, sayang dito sa mga hindi isa. Pero sana sa mga susunod na anniversaries ay makasama po tayo lahat. Pero madami pong mga kinanta, no, nakaka-bless lahat ng mga kanta. Narinig nyo naman yung aming performance. No? Paulit-ulit kong pinapakinggan. Okay? Nakaka-bless po yung mga mensahe ng mga awitin. Pero meron pong isang song doon that really struck me. No? Na talagang it broke my heart. No? Talagang na-touch ako. Dahil ito yung gusto talagang ipagawa ng Panginoon sa atin. Ito yung purpose ng theme na ito na dapat natin gawin. At ang lyrics po ay ito. Basahin niya po natin. Ready? Begin. I'll tell the world that I am Christian. I'm not ashamed to say it. I'll tell the world that I am Christian. I'll take it with me. And I'll tell the world how Jesus saved me and how He gave me a lifetime. And I know that if you trust Him, that all He gave me, He'll give to you. Napaganda ng message. Napaka-powerful. At ito po talaga yung nag-kompleto ng anniversary. Itong awit po ito. Nawa ito ang maging awit natin everyday. At ito po ang maging ginagawa natin everyday. Let's tell the world that we are Christians. Tayo ba na lang? Panginoon, salamat po sa salita mo na amin pong narinig. Salamat po, Panginoon, na sa kabila na madalas na namin itong naririnig itong bahagi. I know na meron kang bagong itinuro sa amin. Meron kang bagong hamon na ipinarinig at ipinapagawa sa amin. Panginoon, salamat po sapagkat pinalalahanan mo kami kung bakit kailangan na namin gawin ang mga pinapagawa mo sa amin ngayon pong umaga ito. Lord, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang, ng karunungan kung paano namin may babahagi at mahihikaya ang mga tao na manumbalik at kilalanin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Dalayan ko rin, Panginoon, kung mayroong isa o ilan sa kaligitnaan namin ngayon ang hindi pa totally sinusuko ang buhay sa inyo. Nawa ang mensahe ko ay kumausap sa Kanya at nawa ay isuko niya rin ang kanyang buhay. Tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat ang inyo pong pangako, bibigyan kami ng buhay na walang hanggan,
hindi na kami mapapahamak. Nawa ang mensaheng ito ay aming ibahagi sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Lalo na sa mga nakapalibot sa amin, sa mga mahal namin sa buhay. Upang bago matapos ang buhay na ito, ay may bahagi natin ito sa iyo. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating